Okay po mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Monty Channel natin. Ako nga pala si Ibalita Bay. Ito po mga kababayan ang ating pag-uusapan. Itong pahayag po ni Vice President Sara Duterte dito sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Apo. Sa mga siguro alam nyo naman mga kababayan no, kung nasaan si PRRD. Si PRRD po ay nandoon sa Netherlands. Nakakulong po siya mga babayan sa ICC. At ang kanyang hiling, ang hiling nga po dito ni PRRD na ibalik siya dito sa Pilipinas. At yan din po ang hiling ng mga DDS na maibalik tulad ni Marcoleta at kung sino-sino pa, sila Ruben Padilla. Tapos, lalong-lalo na, yung mga anak ni PRRD na sila Pulong Bastia at saka Veronica Kitty Duterte. Apo, bakit po ako nasabi na gusto nilang bumalik? Kasi nga po mga babayan, ang pagkakaalam ko, nag-petition po sila sa Supreme Court sa pamamagitan ng kanilang abogado na si Atty. Torion at saka si Salpanilo na sinasabi po nila sa Supreme Court na ibalik ang kanilang ama dito sa Pilipinas, mga babayan. Pero sa kasawiang palad ay hindi pa po yan natatalakay, mga babayan. Wala pa pong desisyon ang Supreme Court, mga kababayan. Kaya ngayon, mga babayan, ang ating ikalawang Pangulo na si Vice President Sara Duterte ay naroon po sa Netherlands. At magdadalawang linggo na siya doon mga babayan ha. Biruin mo, Vice President po siya ng Republika ng Pilipinas. Tapos, ang ating Vice Presidente ay naroon sa Netherlands. Naglilingkod sa kanyang ama, mga babayan. Ngayon, ano bang sinasabi ni Vice President Sara Duterte sa ginawa nilang rally? Sa Netherlands, no? Ano bang sinasabi niya dito sa kanyang mga babayan? Sabi niya, mayroon, sabi ko sa papa ko, sabi niya, mayroon man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Yan po ang payag ni Vice President Sara sa mga kababayan natin OFW. Na talagang kahit gustuin man raw ni Sara na hindi niya gusto na iuwi dito sa Pilipinas si PRRD, pero gusto raw talaga ni PRRD na bumalik siya sa Pilipinas. Kaya nga, ang sabi ko nga dito mga babayan, yan. Ayan po ang pahayag ni Vice President Sara, mga babayan. Ang opinion ko naman dyan, mga babayan, no? Alam nyo, mahihirapan po kayo, Vice President. Mahihirapan po kayo dahil nga, ang kinaso dito kay PRRD, Crimes Against Humanity. Ibig po sabihin, mga babayan, hindi po siya uunahin, damputin, or arestuhin, bigyan ng warrant ng ICC kung walang matibay na ebidensya. Katulad na nga lang po mga babayan ng mga pag-amin ni PRRD, di ba? Yung mga pag-amin niya na mayroon siyang death squad, di ba? Yung mga pag-amin niya na sangkot itong si Bato de la Rosa sa death squad. Inamin niya yan mga babayan ha. Under oath po yun ha, sa Senate nung investigasyon nila dyan. Tapos ito pa, mga speech niya nung siya po ay presidente, inaamin niya talaga mga babayan. Nagkalat naman niya sa Facebook mga babayan no? Tapos pag-amin niya rin sa Congress, yung sinasabi niya na go ahead, matagal ko nang hinihintay ang ICC na yan, sabi niya mga babayan, no? Marami pa pong iba mga babayan na mga pag-amin ni PRRD tungkol nga dito sa
kinakaharap niyang kaso ngayon sa ICC. Kaya ako po, paniniwala ko po, hindi lang ako ang naniniwala sa ganyan, mga kababayan, ha? Pati yung mga pati si Attorney Conte at saka yung abogado ng mga biktima ng EJK nagsasalita na talagang hindi na makakalabas pa si PRRD. Hindi po natin alam kung anong remedyo ang gagawin dito ni Vice President Sara para maiuwi siya sa Pilipinas. Pero maiuwi naman talaga siya. Yun nga lang, after 30 years. Matagal yun, mga babayan, na 3 dekada. 30 years po, mga babayan. Biruin mo. Sa 1 taon nga lang, mga babayan, mukhang napakahirap na po nun, mga babayan, no? Yung 30 years pa kaya. Di ba? Palagay ko lang po, mga babayan, mahirapan po talaga si Vice President ito. Sana lang, habang naghihintay kayo na mapawalang sala dyan si PRRD. Para pag napawalang sala dyan si PRRD sa ICC, makakabalik talaga dito yan sa Pilipinas, mga kababayan. Di po ba? Sana lang, Vice President Sara, ma'am, sana wag mong idamay ang mga OFW. Bakit ko po nasabi na wag mong idamay ang mga OFW? Kasi po, nakarating na po sa Malacanang itong mga pagbabanta ng mga OFW na hindi raw sila magpapadala dito sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nun? Pipilayan nila yung ekonomiya. Parang ganun, mga babayan. Diba? Ang nakakatakot lang dito, nakakabahala na rin, nakakapangamba sa inyo dyan, mga OFW na nandiyan dyan sa Pilipinas. Baka kasi malaki ang ulo ninyo porket kayo ang mga bayaning tinatawag na bayaning OFW dahil kayo ang bumubuhay ng ekonomiya. Tama? Mali? Baka yan ang nasa isip ninyo. Ang nakakatakot lang dito, kung kakalabanin ninyo ang gobyerno. Eto, mag-isip kayo mabuti, mga sir, mga mama, mga OFW natin. Mag-isip kayo mabuti. Kung kakalabanin ninyo ang gobyernong ito, magmamatigas kayo. Hindi malayo. Ito, sabihin ko na sa inyo. Ito, i-opinion ko lang. Hindi malayo na ipa-deport kayo pabalik dito sa Pilipinas. At makasuhan kayo, mga kababayan. Unang-una, tandaan nyo, ha? Tandaan nyo ito, mga babayan. Kapag nagkakaproblema kayo, gobyerno ang unang-una tumutulong sa inyo. Di po ba? Ngayon, hindi naman siguro lahat kasi may mga naririnig na po tayo na nagsasabi dito sa Pilipinas, huwag nyo kaming idamay. Kung maka-Duterte kayo, please huwag nyo kaming idamay. Sabi nila dito sa Pilipinas. Kung kayo ay maka-Duterte dyan, huwag kayong mandamay dito sa Pilipinas. Ibig sabihin, ang mga kamag-anak nitong mga OFW, ang kamag-anak nitong mga OFW ay hindi pumapayag na hindi po kayo magpapadala. Lalong-lalo na kung mayroon kayong mga anak dito na naiwan. Di po ba? Sino ang magsasuffer niyan, mga kababayan? Yung mga nandito sa Pilipinas. Kayo, na mga nandiyan sa mga OFW na pro-Duterte, na nagmamatigas, na nagsasabi na hindi kayo magpapadala para makagante sa gobyernong ito. Anong sinasabi ni Yusek? Attorney Castro? Huwag huminahon kayo. Relax. Relax. Ibig sabihin, baka pwede wag na kayong makisali.
Baka lang naman pwede. Kasi kapag ginawa nyo po yan, tandaan nyo po tandaan nyo ito. Ang embahada, POA, at DMD, ano ba yun, Development OFW, basta, mga kababayan, WMD, parang Department Worker, Department Migrant Worker. Ganon yung opisina na yun, mga babae. Pasisya na, nasa dulo na dila ko eh. Alangan magsi-search pa ako habang nag-record tayo. Mahirap naman, mga babae. Diba? Ibig ko sabihin, sila po ay mga appointed at nasa ilalim ng Pangulo. Tandaan nyo po yon. Once na makisali po kayo dyan, sa away ng mga Duterte at saka ng gobyerno, hindi po ang mawawalan dito, gobyerno. Tandaan nyo po yan. Hindi mawawalan ang gobyernong ito. Kayo ang magiging kawawa sa bandang huli. Anytime kasi, pwede kayo pauwiin ng inyong mga amo. Nagigits nyo? Kapag kumilos ang gobyerno, pwede kayo pauwiin dito. At kapag hindi kayo umuwi dito sa Pilipinas, magiging awol kayo dyan. Magiging ano kayo, tawag dito, wala na kayong mga TNT kayo dyan. Pwede na kayo ipadampot dyan. Magtatago-taguan kayo dyan. Huwag kayong makisali po, mga bayaning OFW. Huwag kayong makisali sa politika. Sabi ko na po sa inyo, huwag kayong makikisali sa politikang ito. Mag-ingat kayo sa mga kababayan nyo dyan na dyan na mismo naninirahan. Okay? Yung mga taong dyan na naninirahan na mga kababayan natin, malakas ang loob niyan. Bakit? Kasi dyan na sila nakatira. Katulad ni Marlica. Diba? Yan lang po ang paalala po natin, mga kababayan. Sana, Vice President, ikaw na ang umawat. Kung talagang mahal mo ang mga OFW, awat-awatin mo na. Para hindi naman sila mapahamak dahil sa inyo. Di ba? Yan lang, mga kababayan. Di ba? Kaya sana, mga OFW, nagsalita na po ang Malacanang na huwag kayong makikisali. Ito'y paalala ko lang naman, nasa sa inyo naman yun kung susundin nyo hindi. Pero kung ako sa inyo, mag-isip kayo. Mag-isip kayo ng mabuti, ng mabuti. Ng mabuti. 100 times nyo dapat isipin ang inyong mga gagawing hakbang. Once kasi na kayo ay na-trace, magkakaproblema kayo dyan. Okay? Yan lang po, mga babae, ng ating topic, no? Sana maawat ito ni BP Sarat, hindi nang lumaki. Hindi na po lumaki, mga babae. Okay, bago tayo magpaalam, mga babae, kung bago ka lang sa ating channel, subscribe ka na po. At saka, siyempre, i-click mo yung notification bell para update kayo palagi sa mga upload natin at saka sa mga live natin, mga kababayan. At pakilike na rin po ng video natin. Libre lang po yun, walang bayad, mga kababayan. Hindi ka po dyan mai-scam. 100 million % po yan, mga kababayan. Okay? Salamat po sa inyo lahat. See you next vlog po, mga kababayan.